Ako sa JR. Tamad ako, pero gusto ko pumaldo. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Bali, eto na nga pala yung part 3 na pabibuild natin ng food cart mga ka-hyper. At Happy New Year sa inyong lahat. Bali, etong video na nasa simbahan pa ako mga ka-hyper. Eto yung panahon na nagsisimbang gabi pa ako. Bali, dito nga pala talaga kami nagsisimba sa St. Joseph. Bali, kumpleto ko nga din pala ang siyam na simbang gabi mga ka-hyper. Dahil syempre may kasabihan ng ibang tao na kapag nakumpleto mo daw ang siyam na simbang gabi at humiling ka sa Panginoon ay matutupad. At syempre kinumpleto ko nga ang siyam na simbang gabi mga ka-hyper. At this time hiniling ko sa Panginoon na ang ginagawa kong food cart business ay maging okay at success. At syempre mga ka-hyper, hindi lang naman talaga ayun yung dahilan kung bakit ako nagsisimba at nagdarasal. Nagsisimba ako mga ka-hyper upang magpasalamat sa Panginoon na dahil sa araw-araw na lumipas ay hindi pa rin niya ako pinapabayaan. At syempre hindi pa rin niya pinapabayaan ang buo kong pamilya. At higit sa lahat, nakakain pa kami sa araw-araw ng maayos. At syempre balik na tayo dito sa video sa pagbibuild ko ng food cart. Bali kung makikita niyo mga ka-hyper, binugahan ko na ng tubig upang matanggal ang mga alikabok at mapinturahan ko na. Bali ginamitan ko na talaga siya ng pressure water upang matanggal ang alikabok at matanggal ang lumang pintura. Upang sa gayon ay kumapit talaga ang bagong ipapalit kong pintura. At bali eto mga ka-hyper, pinipinturahan ko na siya ng kulay black. Kulay black nga pala ang napili kong kulay sa mga bakal-bakal. Bali pang spray gun nga sana talaga ang gagamitin ko dito mga ka-hyper. Kaso nga lang kinapos na ako sa budget mga ka-hyper, kaya ginawa ko na lang, bumili na lang akong pinturang dipahin. Pagkatapos nga mga ka-hyper, sinunod ko na tong mga parang plywood. Bali hindi ko nga pala alam mga ka-hyper kung anong tawag dito. Basta ang alam ko lang mga ka-hyper, isa sang alloy na may palaman na plastic sa gitna at ginagamit siya sa mga building at ginagamit siya sa mga wall ng Jollibee at McDo. Bali binibilisan ko na talaga siyang buuin mga ka-hyper upang sa gayon ay makapagtinda na talaga ako. Kung titingnan nga mga ka-hyper, mukha lang siya madaling gawin dito sa video. Pero grabe talaga mga ka-hyper, sobrang hirap talaga gumawa ng food cart. Lalong-lalo na sa katulad ko, kulang sa budget. Aray ko ah! Bukod doon, gagamit ka talaga dito ng lakas, idea at pagiging creative mo. Karamihan kasi sa mga gumagawa ng mga gantong food cart business ay gumagamit sila ng mga sketch upang sa gayon na makikita na kagad nila kung ano yung magiging resulta. Samantalang ako mga ka-hyper, sa isip ko lang talaga ang pagbabuo nito. Kumbaga wala na akong drawing, recta welding at tamang butingting. At kaya kung anong kalalabasan, bahala na si Batman. At andito na nga ako sa part ng paglalagay ko ng trapal mga ka-hyper. Bali etong lumang trapal na to mga ka-hyper, ito yung lumang trapal namin dito sa bahay. Bali makapal na talaga tong trapal na to mga ka-hyper para kung umulan man ay hindi agad-agad masasira. Sinisigurado ko na talaga na kapag umulan ay wala nang aberya. Dahil dati naalala ko nung nagmamanukan pa ako, yung kauna-unahang pagbubukas ko ng tindahan ay bigla din buhos ng malakas na ulan. Hindi ko din talaga naisip na kapag bumuhos ang malakas na ulan ay mababasa ako at ang paninda ko. Kaya ngayon naghahanda na talaga ako sa mga pwedeng mangyari. Para kung bigla ang buhos ng malakas na ulan ay wala na talagang problema. At kinabukasan nga mga ka-hyper, agad-agad ako nagpagawa ng sticker. Bali ako na lang din nag-design ng edit ko dito sa gagawin kong food cart. Bali pinangalan ko nga pala dito sa food cart ko ay Chicken Gala. Bali yung pangalan na to hindi ko talaga to inisip. Shoutout nga pala kay Kuya Nel dahil siya nag-isip ng pangalan na to. Tawag niya daw kasi sa mga nagtitinda ng mami ay Maming Gala. Dahil kahit saan nga pwede silang makapesto. Dahil syempre may motor nga naman ang food cart nila. Kaya bigla niya naisip na Chicken Gala ang ipapangalan ko sa gagawin kong food cart. Na dahil kahit saan nga ay pwede ako makapesto. At bali eto nga makikita niyo mga ka-hyper, tinulungan na nga ako dito ni Mama. Bali gumamit din talaga ako ng malaking payang dito sa harapan para talaga kapag umulan ay safe na safe yung mga kakain. Bali yun mga ka-hyper, halos pabuo na siya, halos nasa 90% na ako. Dito na lang ako problema sa bubong yan. Tinuktungan ko na lang siya ng bakal na ganito. Tapos yun, tinali ko na lang ng ganyan. Pipinturahan din natin na ng black to para pantay sa kulay na ganun. So eto, lagayan ko ng tangke. Quality check, tibay. Eto na lang, lalagyan natin dito ng patungan tsaka dyan. So tapos dito, lalagyan ko na lang dyan ng bubong. Yung umbrella na dito bubutasan natin to. Dito natin ilalagay yung pangtukod ng umbrellang malaki. Yan o, halos patapos na rin. Tapos eto yung logo. Pak! Bagang Chicken Gala. Okay, all good. Halos patapos na. Let's go. So yun mga ka-hyper, bali may dinagdag nga pala ako dito. Eto patungan. Naglagay lang ako ng pwede kong ditanggal to. Ditanggal. Naglagay lang ako ng konting space dito para kung sakaling kulangan mo yung space ko, meron ako paglalagyan. So naisip ko dito ko ilalagay yung lagayan ng kanin. Yan. Ditanggal to guys. Ano? Ditanggal. Yan, ditanggal lang siya, disukbit. Yan.
At bali mga ka-hyper, bumili din ako ng pintura para sa gagamitin kong pintura sa motor. Bali bakbak na din talaga ang mga kulay ng flaring sa motor ko. Kaya sinama ko na talaga siya sa pagre-restore. At kinagabihan nga mga ka-hyper ay natapos ko na din sa wakas yung mga lagayan ng dip sauce. At yung nakikita nyo space mga ka-hyper, dyan ako magluluto. Diyan ko syempre ilalagay ang kalan at kawali. At masasabi ko nga mga ka-hyper, nasa 90% na ako ng pagbibuild ko ng food cart. At okay na nga lahat ng side ng food cart. Ang last na gagawin ko na lang ay yung pagpipintura ng mga flarings ng motor ko. Pagkatapos ay ready na sa pagtitinda. At kinabukasan nga mga ka-hyper, agad-agad ko na binakbak ang mga lumang pintura na itong flarings ko. At syempre, nilagyan ko na din ng fiber ang mga basag na flarings. Bali, ang mahirap nga na pag-aayos dito sa flarings na ito mga ka-hyper ay yung pagliliha. Sobrang hirap kasi tanggalin yung lumang sticker at ang lumang pintura. Sa sobrang katagalan niya, dumikit na talaga siya ng gusto sa flarings. Kaya talaga matyaga ang pagliliha to mga ka-hyper. At pagkatapos ko nga siyang lihain mga ka-hyper, hindi ko na nga nakuha ng video yung pagpipintura ko dito sa flarings. Dahil sa kagustuhan ko nga matapos kaagad to, hindi ko na naisip na videoan pa yung pagpipintura. Kaya pagkatapos ng lahat mga ka-hyper, eto na ang kinalabasan ng luma akong motor. At eto na nga yung luma akong motor mga ka-hyper. Medyo luminis na nga talaga siya mga ka-hyper simula nung pininturahan ko. At pinalitan ko na nga din yung lumang seat cover ng upuan ko mga ka-hyper. Ang medyo madumi na nga lang tingnan mga ka-hyper ay yung mga rim ko. Dahil sa sobrang tagal nga din naka-stock ay kinalawang na to. Pero kahit ganun pa man, masasabi kong kahit paano ay pumugi na tong luma akong motor. Yung dating lumang luma na nakatambak lang sa gilid, na almost 4 years nang nakatambak lang, ay masasabi kong mapapakinabangan pa talaga. At bali hanggang dito na lang tong video ko na to mga ka-hyper. At hinihingi ko ulit sana ang malaki nyong suporta. Na sana makapag-react at share kayo dito sa video ko na to. At kung hindi pa nga kayo nakapollow ay sana mapollow nyo ang aking Facebook page at makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel na JR Soya. Dahil malaking bagay na sa akin mga ka-hyper ang malaki nyong suporta. At hanggang dito na lang natatapos tong video na to mga ka-hyper. Salamat sa inyong panonood.